Kumusta mga brad? Ito ng part 2 ng iba't ibang mami na nadiskubre ng mga archaeologist na nagpasyak ng gusto sa kanila. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Sa paglipas ng panahon, ang pag-discover na yata sa mga mami ang tanging nakakapagpatindig ng balahibo ng mga archaeologist. Ngayon, isa-isay natin ang 5 nakakakilabot na mamis na natagpuan ng mga archaeologist. Simulan na natin sa number 5. Mud-covered mummy. Karamihan sa ancient Egyptian mummies ay nababalutan ng makapal na resin shell na pumuprotekta laban sa pagkasira nito. Gayunpaman, ang mga Australian researchers ay nasyak nung na-discover nila ang mummy sa Southern Egypt na nababalutan ng makapal na layer ng putik. Kung sa bagay, kung putik nga naman ang gagamitin na pang-cover sa mummy ay hindi ito magastos dahil ang resin that time ay available lang sa mga sobrang yayaman na tao sa Egypt. Ang mummy na natagpuang nababalot sa makapal na putik ay isang babae na itinatayang nasa 20s ang edad nung namatay ito. Number 4. Infant mummies. May mga nadiskubre rin ng mga archaeologists na infant mummies matapos ang maagang pagkasawi nito sa panahon ng ancient Egypt. Karamihan dito ay mga naging anak ng hari at reyna ng Egypt na maagang binawian ng buhay dahil sa iba't ibang mga klase ng sakit na nung time na yon wala pang lunas. May mga ibang kaso nga na kahit fetus pa lang dumaan sa mummification treatment. Noong taong 2021, in-announce ng mga archaeologist ang discovery sa isang babaeng mami na buntis at maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay namamify din. Ito ang kauna-unang na-discovering mami na buntis. Number 3. Mummy with tattoos. Ang tattoo ay nagsisilbing fashion statement ng 21st century, especially sa Western world. Pero para sa mga tribo at reliyon sa buong kasaysayan, ito ay sobrang halaga at bahagi na ng kanilang tradisyon. Kaya ang pagtatato sa kanila ay compulsory. Tulad na lang sa Deir el Medina sa Egypt, ang mga archaeologist ay nagulat nung natagpuan nilang 7 mummified na babaeng puno ng tato sa kanilang buong katawan. Ang isang mummy rito na natagpuan ay halos nasa 30 tato ang meron sa kanyang katawan. Mas marami ito kumpara sa bilang ng tato sa ibang mummy na natagpuan. Pinaniniwalaan na ang mga tattoo sa ancient Egypt ay may malaking importansya sa kanilang paniniwala at kultura. Ang kanilang mga tattoo ay simbolo ng kanilang artistic expression. Number 2. Chinchorro mummies. Ang mga mummies ay kilala sa pagiging most iconic aspects ng ancient Egyptian civilization. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng mummies ay nagmula sa ancient Egypt? In fact, karamihan sa pinakalumang mummy sa buong mundo ay ang mga Chinchorro mummies na natagpuan sa northern Chile at southern Peru. Gayunpaman, ang mga mummies na ito ay hindi singgarbo ang pagkakadecorate at hindi ganun ka-preserve di tulad sa Egyptian mummies. Pero alam nyo ba na itinataya na ang mummy na ito ay nagmula pa sa taong 7020 BC? I-imagine nung mga panahong yan wala pang Egyptian civilization. Ang mga Chinchorro mummies ay natural ang pagkakamummified. Kaya nung nadiskubre ito ay maingat na preserve ito, katulad sa pamamaraan ng ancient Egyptians. Ang Chinchorro mummies ay kinabibilangan ng mga lalaki, babae, sanggol at iba pa. Umabot sa total 282 na mummies ang natagpuan sa area na ito matapos ang initial discovery noong 1917. Ang mga Chinchorro ay nagsimulang i-mummify artificially ang mga namamatay sa kanila mga around 5000 BC na. Ibig sabihin, 2000 years pang lumipas bago pa maisip ng ancient Egyptians ang ideyang ito. Number 1. Hatshepsut mummy. Si Hatshepsut ay pang-5 faraon ng 18th ancient Egyptian dynasty. Siya ay kinoconsider na most powerful woman in history at most successful female Egyptian monarch. Kilala rin siya bilang isa sa most prolific rulers ng Egypt. Pero sa kabila ng kanyang nakamit na karangalan, sa sobrang haba ng panahon, walang nakaalam kung saan eksakto siyang inilibing.
Syempre inassume na si Hatshepsut ay inilibing sa Valley of the Kings malapit sa Luxor. At noong early 20th century ay sinimulan nilang paghahanap sa lugar na pinaniniwalaan na pinaglibingan nito. Pagpunta nila sa area, binuksan nila ang kabaong at laking gulat nila na nakaukit ang pangalan ni Hatshepsut at pangalan ng kanyang ama. Kaya nga lang wala itong laman. Pagkaraan ng ilang taon, may na-discover uli silang panibagong puntod na ang nakalagay na pangalan ay KV-60 at binuksan uli nila ito. Pagbukas dito, naglalaman ito ng 2 kabaong na may nakahimlay na 2 babae. Ang isa ay may mummified geese. Ang isa naman ay may nakasulat na pangalang Citriin. Sila ang mga pinaniniwalaan na naging alipin ni Hatshepsut. Ibig sabihin, bigo pa rin sila na makita ang mami ni Hatshepsut. Gayunpaman pagkalipas ng 100 taon, matapos matagpuan ng 2 maming ito, hindi pa rin alam kung nasaan ang kanyang puntod. Pero patuloy pa rin ang paghahanap nila sa mami nito. Kaya naman ang mga archaeologist ay nagdesisyon na buksan ng mga box na naglalaman ng mga personal niyang pagmamayari. At dito natagpuan ang isa niyang ngipin. At wala na silang sinayang na panahon. At agad-agad nila itong minatch sa mga mami na nabuksan na nila noon. At dito na pag-alaman na yung kinikilala nila noon na alipin ni Hatshepsut ay si Hatshepsut pala yun mismo. Pinaniniwalaan ang pagiging babaeng pharaoh ni Hatshepsut ay naging kontrobersyal sa mga archaeologist at historian noong 19th century at 20th century dahil na-confuse sila at hindi sang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga namuno na pharaon sa 18th dynasty. Bagamat kilala si Hatshepsut na namuno ng Egypt, after ng kanyang pamumuno, sinubukan nitong i-disregard at burahin sa kasaysayan na napansin ng mga archaeologist. Ang kanyang pamumuno kasi ay kinukonsider na mas successful kesa sa ibang namunong pharaon. Halimbawa na lang yung ginawa niyang pagpapalawak sa border ng Egypt. Kaya naging banta si Hatshepsut sa mga traditional na lalaking pharaon. Noong taong 2006, may mga bagong nadiskubre ang mga archaeologist na foundation deposit kabilang ang 9 na gintong cartouches na nakaukit ang pangalan ni Hatshepsut at Thutmose III na nagbigay liwanag sa mga historians na ang mga sumunod kay Hatshepsut na namuno ng Egypt ang sumubok bumura sa historical record ni Hatshepsut sa role nito bilang pharaon ng Egypt. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng nakomento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.